Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Sandigang Bayan tungkol sa kaso kaugnay ng maanumalya umanong flood control project sa Pandi, Bulacan, pagdududa ng prosecution team sadyang maling coordinates ang ibinigay dati ng DPWH sa NBI para iligaw ang kanilang investigasyon. Lumabas kasi na magkaibang lokasyon ang pinuntahan ng inspeksyonin ang proyekto. Nakatutok si Maki Pulido. Tila nagkakalituhan na sa pagdinig sa malversation case laban kay dating Senador Bong Revilla at 6 na iba pa. Ang dalawang testigo kasi ng prosekusyon, magkaibang lokasyon ang pinuntahan para inspeksyonin ang kinekwestyong 92 million peso flood control project sa Pandi, Bulacan. Si Engineer Kenneth Fernando ng DPWH Bulacan 1st District, sinabi kaninang damo lang ang inabutan niya ng inspeksyonin ang lugar nitong Marso. Kahapon naman, tumestigo si Attorney Ivan Samson ng NBI at sinabing putikan ang kanyang inabutan ng mag-inspeksyon noong nakaraang taon. Nang ikumpara ang pinuntahan nilang geographic coordinates, lumabas na ang pinuntahan ni Engineer Fernando ay ang kulay dilaw ng i-plot niya sa Google Earth. Binatay daw niya ito sa mismong records ng DPWH Bulacan at detailed project matrix. Ang pinuntahan naman daw ni Attorney Ivan Samson ng NBI ang kulay asul sa Google Earth. At ang sabi pa ni Fernando, sa coordinates na hawak ni Samson, may ibang proyektong nakatayo na buo. At ang napuntahan ni Samson umano ay ang pagitan ng dilaw at asul. Duda ng prosecution team, sadyang maling coordinates ang ibinigay dati ng DPWH kay Samson at sa NBI kaya naligaw ito. Para malinawan, nag-issue ang korte ng subpoena duces tecum kay Fernando para ibigay sa korte bukas ng hapon ang mga impormasyon sa sinasabi niyang nakatayong proyekto. Para sa kampo ni Revilla, ghost project o hindi, walang kinalaman ang dating senador. Whether ghost or not, wala pong pirma, wala pong pangalan, wala pong involvement si Senator Revilla. Sa Sandigan Bayan 6th Division naman na dumidinig ng malversation case laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at kanyang mga co-accused, kabilang ang mga opisyal ng SunWest Construction na kanyang itinatag. Iniharap ng prosekusyon ang huli nilang testigo, si Attorney John Mark Busa ng Anti-Money Laundering Council. Lumabas sa investigasyon ng AMLC na batay sa recorded bank transactions, nakatanggap pa si Ko na aabot sa 802 million pesos mula sa SunWest mula sa taong 2019 hanggang 2025. Nangangahulugan daw na kahit nag-divest na si Ko ng interes mula sa kumpanyang itinatag niya ay beneficial owner pa rin siya ng SunWest. Sa June 2, magsisimula magpresenta ng ebidensya ang depensa. Hindi pa rin naaaresto hanggang ngayon si Ko na pinaniniwala ang nagtatago sa ibang bansa. Sabi ni DILG Secretary John V. Cremulya, inaasahang lumabas ang red notice mula sa Interpol o International Criminal Police Organization sa susunod na 2 linggo. We've complied with all requirements. Binigyan na namin lahat. We began November pa lang. Nag-apply na kami. We will look for the new leadership to work on the matter to coordinate with Interpol para malabas yung red notice. Kukulitin ko sila for the next 2 weeks. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.